Malapit na tayo sa bahay namin pero wala ka pa ring imik. Bored ka na bang kasama ako, Mon? Di naman, may iniisip lang. Kasama ba ka dyan? Hmm, You're being distant today. Hindi mo na ba ako mahal? mahal. Mahal daw pero ganito ka sa akin ngayon. Mahal kita. I really love hearing those words. Eh ako, mahal mo ba ako? Bakit mo naman natanong yan? Oo naman. Bakit mo ako mahal? Ang love ko kailangan ng assurance. Hindi totoo sana. Bakit mo ako mahal, Celine? Mahal kita kasi ikaw yan. Ako to? Ano ako to? Sino ba ako sa'yo? Ano ba ako sa'yo? Mon, Mahal mo ba ako kasi matalino ako? Kasi family-oriented ako, sweet ako, responsable ako, lagi ako naka-oo sa'yo? So bakit mo nga ako mahal, Celine? kasi nakikita ko sa'yo si Franco. Ano? Doon mismo talaga ako ma-in-love. Mon! Anong Framon? Short for gusto ko ng frap, Mon. Ramco. Mon. Framon. Ang galing na lusot mo ron, ah. I mean, hindi yun yung ibig ko sabihin, okay? Nakikita ko sa'yo si Franco pero hindi ganon. Gets mo ba? Mon, I'm so sorry. Dapat naging honest ako sa'yo. Kasi si Franco, he died last year, nung December. Tapos nung namatay siya, a part of me died too. Kaya nitong summer lang, pumunta akong Boracay tapos nakita kita. Bes, nalaglag yung susi mo. Kahawig mo siya. Kahawig mo siya, kaboses mo siya, the way you speak, the way your eyes sparkled when our eyes met. Parehas na parehas, Mon. Kaya hindi mo na ako nilubayan simula nun. Nagkita na naman tayo. Nga feeling ko tuloy pinagtatagpo tayong dalawa. I'm Serene. Mon. Mon. Hi, Mon. Tapos mas natuwa ka nung sinabi ko dito ako nag-enroll kaya wala ka nang pinalampas na oras, tama ba? I felt so alive the moment I met you. Pakiramdam ko kasama ko na ulit si Franco. Pakiramdam ko panaginip lang yung nangyari sa kanya. Alam mo ba, yung mga habits and mannerisms niyo, halos parehas na parehas. Para bang binigay ka talaga sa akin ni Lord when my Franco died. Sorry, I bite my nails kapag kinakabahan ako eh. Okay lang. I don't mind. Bakit mo ako tinitignan? Wala lang. I just love it when you comb your hair using your fingers. I love arcade games, I love playing badminton, and I love you. Ang corny. Gusto ko yun. Tapos parehas kayong hindi marunong magluto, parehas kayong laging naka-oo sa akin. Alam mo ba, my family were so happy when they saw my smile again. Actually, balak na nga kitang ipakilala this Christmas kasi diba, sabay natin isa-celebrate yun. Narinig mo ba yung sinasabi mo, Siri? Ipapakilala kitang Mon, of course. I know they'll be asking questions, pero don't worry. Don't worry, hindi sila magagalit. Hindi sila maiinis, hindi ka nila itatakwil. Magugustuhan ka nila, just be yourself. Just be myself? Just being myself? Eh, ang tingin mo na sa akin si Franco? Si Franco na ex mong patay na? Mon, he's not dead. He's with me. I believe he's with me. He sent you. God sent you to be with me. Alam mo yun, para hindi na ako malungkot, para hindi na ako magalit, para hindi na ako mawala sa sarili ko. You're Franco. I believe you're Franco. Okay? Naiintindihan mo ba ako? Paano ako? Ha? Ano ako? Buhay ako, nasa tabi mo ako. Ibang katauhan to, iba ako, pero ako naman yung unti-unti mong pinapatay, Celine. Mon, Din sister naman ako. Mabait ako, magalang ako, may supportive akong parents, tapos mahal kita. Pero tama nga sila, no? You really can't have it all. I can't have it all, pero I have my own identity, Celine. Pinanganak ako si Moon, mamamatay ako si Moon. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para lang makita mo ko bilang kahawig ng ex mo. Lahat ng mga pinakita ko sa'yo, si Moon yun, hindi yun si Franco. I know. Well, kung alam mo, hindi sana hindi mo na ako nilupitan. Sana nag-focus ka na lang i-heal yung sarili mo. Sana hindi mo na lang ako dinamay kasi ngayon, parehas na tayo kailangan kumula sa sakit. Ikaw, sa sakit ng pagkamatay ng ex mo. Ako sa sakit na dulot mo. Mahal kita. Nasasabi mo lang na mahal mo ako ngayon kasi nalaman ko yung totoo pero kung hindi ko pa nalaman, si Franco pa rin yung mahal mo hanggang dulo tapos ako utong-uto pa rin sa'yo. Franco. I, I mean, Mon. See? Alam mo, tigilan na natin to. Mhm. I hope you can find your way out from the pain you're experiencing right now, Serena. Naniniwala ako na you can save yourself and move on. Galit ka ba sa akin? Mas galit ako sa sarili ko. Kasi kapakanan mo pa rin yung iniisip ko eh.
I'm sorry, Aunt. Four countries in 1 month. Girl, you are insane. Sobrang yaman mo. Ganun talaga kapag mayor yung daddy ko. Just kidding. E di nag-business class ka na naman. Of course. Pero nagkaroon ng problema nung una, nakaka-stress. My dad's assistant was so stupid. I think she was trying to sabotage me. She put me in the economy class. Economy. Can you even imagine that? I mean, I'm not sitting in the economy like a regular person. Duh. Pero di ba may private jet kayo? Bakit hindi na lang yun yung ginamit nyo? Private jet? Oh. Daddy, please, let me use our private jet. Denise, hindi nga pwede. Mainit mga mata sa akin ng mga kasamahan ko. Parang natunugan na kasi nila na I didn't even distribute the donations that I got from them ng bagyo. Sa mata nila, binulsa ko lahat ng mga yun. Which is true. Kinwento mo kaya sa amin ni Mommy yun? Tapos diba, Daddy, I got a quarter of that donation. At hindi nila pwedeng malaman yun. You know what? Maglaylo ka muna sa mga travels or sa pag-shopping mo. Stay away from social media as well dahil maraming sumasabit na politicians dahil sa mga stubborn children nila. Kainis naman. But don't worry, idadivert ko yung attention nila by visiting the orphanage. Kailangan ko muna magpakitang tao. Makinig ka muna sa akin ngayon, Denise. Dad! End of discussion. The private jet was not available kasi parang may naayos yata. But anyway, I was so much sa assistant talaga. Parang gusto niya akong pahirapan. Just be grateful na nakakapag-travel ka. Also, upgrades are limited. Baka she put you in the economy class kasi naubusan na. Stupid pa rin siya. And Jamie, for the love of someone, this is my grateful face, okay? So manahimik ka na lang if you don't have anything nice to say. You're always trying to be a bad friend, right, Kara? I'm not trying to be a bad friend. I'm just saying na hindi lahat ng tao nakakapag-travel. Also, your dad's assistant was just doing her job. Oh, please, Jamie, don't preach to me. Hindi ko fault na my life is better. That's just how the world works. Some are born to suffer, some are born, well, like me. Yeah, born with the taxpayers' money. Ano sabi mo? My dad works hard for the city. Works hard, wala nga natatapos na projects under his leadership. Be for real, Denise. Dad, ikaw ba yung tinutukoy sa news? Ayon sa kasalukuyang investigasyon, limpak-limpak na pondo ng lungsod na nakalaan para sana sa infrastruktura, kalusugan at social programs ay umano'y nailihis sa mga pribadong account na konektado sa mayor ng lungsod na to. Nagkalat ang mga peking dokumento, ghost projects at kaliwat kanan sa buhatan ng mga kontratista. Wala pa ring pahayag mula sa tanggapan ng mayor habang nananawagan naman ang mga mamamayan ng pananagutan. Jessica Rivera, nag-uulat. Dad, paano na ako? Paano na kami nila, Mommy? It's also all over the social media. Binubuli na nila ako sa comment section. Akala ko ba walang makakaalam? Don't worry, anak. I'll fix this, okay? Babayaran ko lang sila and besides, kakampi natin yung gobyerno. Lilipas din yan, matatabunan ng ibang issues, makakalimutan ng mga tao. I've been trying to call you, but you girls are not answering the phone. My gosh, I'm glad I found you here. I need comfort. Kasi hindi maganda yung morning ko. Like, people are so gullible. They are all over my comment section saying my family is corrupt. Naniniwala sila masyado sa fake news. Bias naman itong mga cheap journalists na to. Hindi ba? Jamie. Huh? Hindi ba totoo? Stop being clueless. Aware ka. Alam yung lahat yan. Tsaka hindi lang yan sabi-sabi, Denise. May audit, may documents, may evidence. Alam mo, Jamie, kontrabida ka talaga. These so-called documents are probably for my dad's enemies. You know how politics works and my dad is respected. Hindi siya corrupt. Kaya lang naman nagtagal yung daddy mo kasi binibili niya lahat ng mga dapat magsalita. Officials, media, and even voters. And you? Isa kang poster child ng nakaw na yaman. Yung mga relief goods at mga donations na para sa mga nasalanta, ayun. Napunta dyan sa closet nyo as designer bags, designer shoes, and designer clothes. Yung kasadang dapat tapos na, ayun, binabahanan naman, sira na naman kasi bulok yung materials na ginamit eh. You think you're better than me? Oo, kasi hindi naman kami kumakain ng isang pagkain na galing sa nakaw. Hindi kami natutulog sa isang kama na binili gamit yung perang dapat pambayad sa ospital. Hindi kami bumabiyahe or nagta-travel gamit ang isang private jet na galing sa buwis ng isang taong naglalakad araw-araw dahil walang maayos na public transportation. Jamie, you're so cruel. Alam mo, Denise, kung iniisip mo na luxury defines you, wake up. You're not powerful. You're pitiful.
You only shine just because your family steals the electricity. Kapag bumagsak na yung pamilya mong corrupt, especially your dad, you'll be left with nothing but the shame of his name. Piece of advice, Kara. Pwede ka pang magbago. Pwede pang magbago isip mo. Don't let her buy you. Kara? Nandito na ba ang lahat? Kailangan natin pag-usapan yung distribution ng mga tasks for the upcoming festival. Wala pa si Trisha Kaison. Ayan, huwag na natin siya hintayin guys. Sa pinapakita niyang attitude ngayon, hindi na natin kailangan ng opinion niya. So yeah, let's proceed. Ayan ka na naman What? Did I say something wrong, Gia? Clearly, she's wasting our time. Ang dami pa natin kailangan gawin at pag-usapan. We promise not to exclude each other kapag may mga meetings tayo, di ba? Let's just wait for her. Ano ba, Gia? Kaison, shut up, Milan. Did you just yell at me? This is why I told you na sa akin lang kayo makinig. Natutulad kayo kay Trisha eh. Nagiging matigas yung ulo ninyo. Eh ano bang ambag niya rito? Pagpapaganda? Make-up? Aanhin natin yun. Magagamit ba natin yun sa mga discussions natin, ha? Isang malanding katulad niya, hindi dapat nire-respeto. Malandi yun eh. Nilalandi ako nun. Okay, you've crossed the line, Alvarina. Manahimik ka nga, Milan. You should side with me. Lalaki ka rin eh. Scaring us, Kaison. Dapat naman talaga kayong mga babae, kinakatakutan kami mga lalaki. We will always have the upper hand. Kaya makinig na kayo sa akin dahil babae lang hinihintay natin. Aga-aga, rinig na rinig yung boses mo sa labas. Wow! The queen is finally here. Sana hindi ka na dumating, no? Para lalo mo akong pagchismisan. Para masabi mo ulit na nilalandi kita. Should I show them your messages? Your flirty messages na hindi ko naman nire-replyan? You're funny. Umupo ka na nga para masimulan na natin to. A-special ka masyado eh. I won't sit down. You, sit down. Late ka na nga, ikaw pa demanding. Yabang mo ah. Eh anong tawag sa ginagawa mo kanina? Sit down, Alvarina. Ayoko. I said, sit down. Sino ka ba sa akala mo ha? You shouldn't ask me kung sino ako. Kasi alam mo ang sagot sa tanong na yan, but sure. The SSC president just commanded you, Vice President Kaison, to sit down. Okay na ba yan? Ito role model nyo? Ito binoto nyo? Oy, Trisha, tandaan mo, babae ka lang. Lalaki ako, hindi ako papatalo. Babae ako at hindi babae lang. Well, itong babaeng sinisigawan mo, sinasabihan mo na kung ano-ano, nasa Dean's Lister, SSC President, at maraming pinatupad na community projects. Yeah? Babae lang. Ako. Everyone, I'm sorry I'm late, pero may kinailangan kasi akong asikasuhin kanina. I had to deal with someone's mess, and yes, nandito siya. Harap ko siya ngayon, no? What? You really think na hindi ko malalaman na you stole 20,000 on Friday sa pondo natin? Ano? May ebidensya ka ba, ha? I can sue you sa mga sinasabi mo ngayon. Sure ka? Monday na Monday ngayon, pero willing akong dalhin to sa authority. Nakuhanan ka ng CCTV dito sa office natin. Habang busy ang lahat, ninakaw mo yung pera sa bag ng treasurer natin. Enough na ba yun? Trisha, sorry sa mga nasabi ko. Sorry. Nagastos ko na kasi yung pera. Tapos, saan? Saan? Sa sugal. Natempa ko eh. Hindi ko naman sinasadya. Kaison Alvarina, from now on, you are prohibited from entering this office. Yes! Okay lang sa akin. At hindi ka na parte ng Supreme Student Council. Ano? Notice from the Prefect of Discipline. Time to get out, Kaison. May nag-aantay sa mga tiga-prefect sa labas. Trisha, you can't do this to me. Face what you did. Receive your punishment and apologize to the people you've hurt, verbally and emotionally. Okay lang kayo? Oo, Trisha. I-resume natin ang meeting about the festival tomorrow. Next week, pag-usapan natin ang vacant position ng Vice President. Magpahinga muna kayo. Magpahinga muna tayo. Cool niya talaga.